Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is filled with Holy Spirit. So, being filled with the Holy Spirit refers to an event subsequent to conversion where a believer experiences a fresh empowerment from the Holy Spirit. This may lead to greater love for God, increased victories over sin, boldness in ministry, and sometimes the receiving of new spiritual gifts. While everybody believer has the Holy Spirit from the moment of salvation, the feeling of the Spirit is something we're commanded to continually seek. It's not about getting more of the Spirit, but the Spirit getting more of us. So, ayon po sa Ephesians chapter 5 verse 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So, ayon po sa ating katuruan, the Spirit gives us spiritual breakthrough. So, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng mga tagumpay sa spiritual na ating buhay. Kumbaga So, minsan may mga bagay sa buhay natin na parang imposibleng mabago. Kagaya na ng mga kasalanan, takot o kahinaan. Pero kapag ang Holy Spirit ang kumilos, nagkakaroon tayo ng breakthrough or freedom, healing, and victory na galing sa Diyos. So, next naman po, the Spirit guides us to become more like Jesus. So, ang Holy Spirit ang gumagabay sa atin para maging katulad tayo ni Jesus. So, hindi madali ang maging Christ-like, pero ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin sa araw-araw, sa pag-iisip, pagsasalita, at paggawa para mas mag-reflect natin ang karakter ni Jesus. So, for the next po, the Spirit leads us to a greater, higher, and deeper love and commitment to God. So, ang Holy Spirit ang nagtutulak sa atin para mas mahalin pa at maglingkod ng mas malalim sa Diyos. So, hindi lang basta-basta pagmamahal, kundi greater or higher at deeper na relationship with God. Ang nais ng Espiritu Santo para sa atin. So, para naman po sa ating applications, desire more. Ask God for more of His presence. So, hangarin natin ng ang mas marami pang mula sa Diyos. Humingi ng higit sa kanyang presensya every day. Let's not settle for less. Sabihin natin, Lord, gusto ko po ng mas malalim na relasyon sa iyo. Fill me with your Spirit. So, para naman po sa next, deny self. Walk as Jesus walked. Talikuran ng sarili at lumakad katulad ni Jesus. Minsan kailangan natin isuko ang gusto natin para sundin ang kalooban ng Diyos. Parang si Jesus, He lived not for Himself, but to obey the Father. So, kailangan, gayahin natin kung paano po namuhay si Jesus, kailangan gawin po natin. Which, hindi naman totally like, parang kung paano naghirap si Jesus. Kumbaga, kung paano niya ni-obey ang ating Panginoong Diyos. So, last is declare Christ, serve God like never before. Ihayag si Kristo at maglingkod sa Diyos ng buong puso. It's time to go all in. Gamitin natin ang ating buhay, talento at oras para sa Diyos. So, huwag nating ikahiya si Jesus. I-declare natin siya sa mundo. And ayun lamang po, maraming salamat.